Mga kakwento, alin ba mas okay? Mabuting asawa pero masamang ama? O mabuting ama pero masamang asawa? Alin ba ang mas okay doon? Mabuti siyang asawa pero masama siyang ama? O mabuti siyang ama pero masama siyang asawa? Para sa inyo, pakisagot nga yan sa comment section kung kaya nyong mag-type habang nakikinig sapagkat sisimulan na natin ang napakagandang kwento ni Michael. Hatid ng KNDK, kwento ng buhay ko. Dear Kakwento, magandang oras sa lahat ng tagapakinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Michael, isang proud and loving father and a good husband to my one and only wife. Maaga kong isinumpa sa sarili ko na kapag naging ama ako, hindi ako gagaya sa tatay namin. Siya ang pinakamasamang ama sa balat ng lupa. Kahit sinong anak siguradong kamumuhian at ikahihiya siya. Makulay sana siguro ang buhay ko kung hindi ikaw ang naging ama ko. Puro karimlan, galit at puot nandito sa aking puso. Bakit ba ikaw ang naging ama ko? Sinusumpa kita, isa kang diablo. Sinusumpa ko sa langit at impyerno, ako kailanman ay di magiging katulad mo. Kami ay tubong Cordillera. Doon naganap ang lahat ng mga bangungot sa buhay naming magkakapatid. Kabilang na ang pagkamatay na aming ina dahil sa matinding emotional problem dulot ng aming amang demonyo. Ako ang bunso sa aming apat na magkakapatid. Lalaki ang panganay namin, si Kuya Conrad, na maagang sumuko sa kademonyohan ng tatay namin. 12 anyos lang si Kuya Conrad nung siya ay maglayas at mula noon ay hindi na nagpakita. Gabi-gabi ang pag-iyak ni nanay noon habang nakaluhod at nagdadasal, humihiling ng awa sa Diyos na sana gabayan nito si Kuya Conrad. Noon yata nagsimulang magkasakit si nanay. Lagi na lang siyang nakahiga at kapag maganda ang katawan niya, tsaka lang siya bumabangon at gumagawa sa mga gawaing bahay. Sumunod kay Kuya Conrad si Ate Jessica. Maganda at matalino sa Ate Jessica, subalit dahil sa pangit na kalakaran sa pamilya, ay nawalan siya ng maayos na direksyon sa buhay. Hindi siya pumapasok sa eskwela, nababarkada at nung siya ay 15 anyos, ginahasa siya ng aming ama. Kitang-kita ko ang pangyayaring iyon, kakwento. Gabi noon at may bumagsak kasi sa sahig na kawayan, natulugan ni na Ate Jessica
Nasa silong naman nila ako. Doon ang kwarto namin ng Kuya Conrad noon. Sa pagpupumiglas ni Ate Jessica, nahawi ang banig na hinihigian niya kaya nakita ko sila ni Tatay sa pagitan ng mga bamboo slats na sahig. Naroon din si Ate Denise pero tulog na tulog siya. Walang kamalay-malay sa nangyayari. Tumakbo ako noon sa tulugan ni Nanay. Gising siya. Umiiyak. Alam niya ang nangyayari pero hinayaan lang niya dahil lasing si Tatay. Matik nang may masasaktan kapag may nakialam. Ako noon nakita ko ang itak. Gusto kong bunutin. Aakyat ako sa tulugan ni na Ate Jessica at pagtatagain ko ang aming ama pero bago pa yun magawa ay ang malakas na pag-iyak ni Ate Jessica. Umeko ang sigaw niyang yun, sigaw na iyak na parang sobra siyang nasaktan. Yun ang nagtulak sa akin upang hugutin na ang itak sa pagkakasuksok nito sa dingding na sawali. Patakbo akong tutungo sa hagdan pero biglang bumukas ang pinto. Si Uncle Drigo, nakatatandang kapatid ni Tatay. Anong nangyayari dito? Malakas niyang tanong sa aming lingwahe. Itinuro ko sa kanya ang itaas pero nung paakyat siya'y bumaba naman na si Tatay. Itinago ko sa likod ko ang itak. Silang magkapatid ay nag-usap sa labas. Umakyat naman ako, tumuloy sa tulugan ni na Ate Jessica at nakita kong walang malay si Ate Jessica. Natakot ako kaya lumapit ako sa kanya. Dinama ko kung may hangin sa ilong niya. Binato ko pa ng unan si Ate Denise pero hindi pa rin nagising. 12 years old lang si Ate Denise noon, 10 years old naman ako, 15 years old si Ate Jessica. Nung matiyak kong buhay pa si Ate Jessica ay bumaba na ako pero hindi na ako nakatulog dahil pinapakiramdaman ko si Tatay baka bumalik sa itaas. Kapag ginawa niya yon, mapapatay ko na siya. Pero nung sumilip ako sa labas, walang tao. Wala na rin doon si Uncle Drigo. Si Uncle Drigo, kung inaakala ninyong magiging bayani sa kwento kong ito, magmamalasakit sa mga kapatid ko, mali kayo. Dahil pareho lang sila ni Tatay o baka mas masahol pa siya. Nung panahong yon ay nag-iisa na siya sa bahay nila dahil iniwan na siya ng asawa at mga anak niya dahil malahayop siyang malala. At oo, nagtagumpay si Tatay na sirain ang pagkababae ni Ate Jessica at makaraan lang ng ilang araw si Uncle Drigo naman ang nagpakasasa sa katawan ng ate ko. Hindi ko nakita pero narinig ko ang usapan ni na Ate Jessica at Ate Denise nung araw na maglayas si Ate Jessica. Sumama ka na sa akin, Ading. Mapapahamak ka lang dito. Magagaya ka lang sa akin. Gagawan ka rin ng masama ni na Tatay at ni Uncle Drigo. Ayoko, ate. Hindi ko iiwan si Nanay. Kawawa naman siya. Sumama ka na, Denise. Sigaw ko sabay labas sa pinagtataguan ko. Sumama ka na. Ako lang bahala kay Nanay. Sabi ko pa. Ayoko. Bakit ka kasi nakikialam? Minura ko siya. Hindi talaga kami magkasundo ni Ate Denise. Hindi ko nga siya inaate eh. Pero nung araw na yon umiyak ako dahil ayaw niyang makinig sa amin ni Ate Jessica. Kaya ang sabi ko pa, kapag hindi ka sumama kay Ate Jessica, makikita mo akong tinataga si Tatay kapag ikaw naman ang gagalawin niya. Kung hindi lang dumating sa Uncle Drigo nung gabing yon na pinagsamantalahan ni Tatay si Ate Jessica, nakaakyat sana ako at pinagtataga ko sana ang likod niya. Ikaw po, tangina mo, tulog na tulog ka. Mas madali kang marerape ni Tatay dahil para kang mantika kung matulog. Biglang umiyak ng malakas si Nanay sa ibaba. Iyak na parang nasasaktan kaya alisto kaming bumaba. Nakaupo siya sa katrin niya, gulo-gulo ang buhok. Nay, anas ni Ate Jessica pero iyak ang tinugon ni Nanay.
Nung sumapit ang madaling araw, noon na lumayas ang dalawa kong ate, nagnakaw ako noon ng pera at bagong Walkman ng kapitbahay namin. Ibinigay ko kina ate. Sinabi kong ibenta nila ang Walkman para maging pera nila sa kanilang pag-alis. Inihatid ko sila hanggang Sapa. Nag-shortcut kami sa likod. Dumaan kami sa Sapa at upang hindi sila mabasa ay kinarga ko sila sa likod ko. Una si Ate Jessica, then si Ate Denise. Itinawid ko sila sa Sapa. Noong ibaba ko na si Ate Denise, niyakap niya ako at hinagkan sa pisngi. "Ikaw nang bahala kay nanay," sabi niya. "Mag-ingat kayo." Sagot ko lang. Pinanood ko sila hanggang sa mawala na sila sa paningin ko. Tsaka pa lang ako bumalik sa bahay. Pero noong may makakasalubong ako, mga magsasakang maagang lumusong ay umiba ako ng daan. Doon ako susulpot sa likod ng bahay ni Uncle Drigo na nababaliw na yata dahil nakita ko siyang tinitira ang puno ng saging nung madaling araw na yon. Putang ina mong matanda ka. Pagdating ko ng bahay ay dahan-dahan akong pumasok. Wala si tatay noon. Siguro nakatulog sa pergola dahil sa kalasingan o baka natulog sa bahay ng kabit niya. Nagdahan-dahan ako sa pagbukas ng pinto para hindi ako marinig ni nanay pero bigla siyang nagsalita. "Nakaalis na ba sila?" Tanong niya. Natigilan ako at nagtaka. Bakit niya alam? Dahil doon ay pumasok na ako sa tulugan niya. "Michael anak, halika dito." Nakangiting sabi niya. Umupo ako sa gilid ng katre niya. "Ikaw, anong balak mo? Talaga bang kaya mong patayin ang tatay mo?" Hindi ako sumagot. "Anong gagawin mo, Michael? Ngayong wala na ang mga ate mo." "Ako magbabantay sa inyo, Nay." Paano kung wala na ako? Anong gagawin mo na sa buhay mo? Bakit ka naman mawawala? Kung sakali lang. Hindi ulit ako sumagot. "Michael, dito ka lang. Samahan mo ang tatay mo. Mag-aral ka. Magtapos ka." Ewan ko po. "Mangako ka anak, mag-aral ka. Huwag kang pumayag na maging mahirap ka kagaya ng tatay mo. Maging professional ka para magkaroon ka ng maayos na buhay at kapag nagkapamilya ka, mabubuhay mo sila ng maayos." "Sige po, Nay. At isa pa anak, makinig ka. Huwag kang magpapadalos-dalos kapag galit ka. Gamitin mo ang utak mo. Matuto kang magkunwari." "Po? Di ba galit ka sa tatay mo?" "Opo. Huwag mo ipapahalata sa kanya na galit ka. Paniwalain mo siya na kakampi mo siya." "Bakit po?" "Dahil ikaw lang ang naiwan sa kanya. Paniwalain mo siya na hindi mo siya iiwan para pag-aralin ka niya." "Ayoko, Nay. Galit ako sa kanya. Kapag tulog siya, gusto kong tarakan ng kutsilyo ang leeg niya." "Huwag mong gagawin yun, anak. Maniwala ka sa akin, hindi yun makakabuti sa'yo." "Alam kong matalino ka, Michael. Di nga ba lagi mong inuutakan ng mga kapatid mo kapag naglalaro kayo dati? Kapag may gawain, nagtutulog-tulugan ka para hindi ka nila utusan. Minsan din nung nag-ulam tayo ng tinolang manok, nasa iyo na ang isang pakpak, itinago mo pa yung isang pakpak sa ilalim ng kanin mo." Bahagya akong napapangiti noon sa narinig ko kay nanay. "Ganun lang din ang gagawin mo, anak. Paniwalain mo siya. Paniwalain mo ang tatay mo. Utakan mo siya. Dahil kung maglalayas ka din, walang kasiguruhan ng magiging buhay mo. Lalaki ka kaya dapat makapagtapos ka.
Mabuti ang mga ate mo, mga babae sila, makakapag-asawa sila, at mamimili sila ng lalaking sasamahan nila. Ikaw, kapag hindi ka nakapag-aral, sa tingin mo ba, may babaeng pipili sa'yo? Makipaglaro ka sa tatay mo. Laro ng utak, pautakan kayo. Yung galit mo sa kanya, gawin mong inspirasyon. Kailangang magtagumpay ka, Michael, anak. Sige po, Nay. Mag-promise ka, anak. Opo, promise. Nakatulog ako pagkatapos ng pag-uusap namin ni Nanay. Pero paggising ko bandang 8:00 ng umaga, nagkakagulo na ang mga kapitbahay namin dahil may nakakita sa katawan ni Nanay sa kakahuyan. Nakalambitin siya sa puno ng balete. Siya ay nagbigti. Hindi ko tiningnan si Nanay kahit nung pinaglalamayan na siya sa bahay. Mas gusto kong panoorin ang acting ni Tatay noon kahit kung minsan ay natatawa ako dahil alam ko namang hindi siya sincere sa mga pag-iyak niya. Alam mo kakwento, hindi sa pagyayabang, may itsura kami at nakita ko din noon ang litrato ni Tatay noong binata pa siya. Artistahin siya. Natatanong ko tuloy ang sarili ko noon kung bakit kaya hindi siya nag-artista. Magaling naman pala siya sa aktingan. Inilibing ang aming ina, 3 anak niya ang hindi nakakita sa kanya. Mga anak niyang nagsilayas dahil sa kahayupan ng aming ama. Bata pa ako noon kaya siguro hindi masyadong naging masakit sa akin ang pagkawala ni Nanay. Hindi ko kinalimutan ang mga bilin niya pero parang ngayon ko lang lubos na napagtatanto at nauunawaan kung ano talaga ang ibig niyang sabihin sa makipaglaro ako, makipag-utakan sa tatay ko. In fairness kasi, hindi ako nakatikim ng kalupitan ni Tatay dahil siguro sa ako nga kasi ang bunso at ako ang pinakahawig sa kanya. At nung wala na nga si Nanay, kami nilang dalawa ni Tatay sa bahay at makaraan ng 8 buwan ay inuwi niya ang kabit niya. At itago na lang natin sa pangalang Auntie Berna. Mabait naman si Auntie Berna at hindi naman niya ako inapi. Si Tatay ay naging supportive naman na sa pag-aaral ko kahit papano. May mga lupain pala si Tatay sa kabilang barangay na minana niya sa kanyang lolo. Yun ay binenta niya at pinaayos nila ang aming bahay. Naging konkreto na ang ibaba pero tabla pa rin ang itaas. Bumili din siya noon ng TV at satellite dahil mahilig manood si Auntie Berna kapag tapos na lahat ng mga gawain niya. Maayos ang naging pagsasama ni na Tatay at Auntie Berna noong una. Takot nga dati si Tatay kay Auntie Berna eh. Madalas noon, palihim pa akong kinakausap ni Tatay na bumili ng alak at sigarilyo niya kapag siya ay matutulog sa bukid niya. Ayaw kasi ni Auntie Berna na umiinom at nagsisigarilyo si Tatay. Wala akong masabi sa ugali ni Auntie Berna. Gustuhin ko mang magalit dahil kahit noong buhay pa ang aming ina ay
Kabit na siya ni tatay at bahagi sa Auntie Berna siyempre sa mga pagdurusa noon ng aming ina. Kaya lang ay wala talaga akong madamang galit kay Auntie Berna dahil itinuring niya akong anak. Inilagaan niya ako. Naglalaba siya ng mga damit ko. Tinuturuan niya ako sa mga assignment ko. At hindi siya madamot sa baon ko. Itinuring niya akong anak. Itinuring ko rin siyang ina ko. Dalawang taon akong nagtiis sa paglalakad papuntang baryo kung saan may jeep pababa sa barangay na may high school. Noong third year ako ay bumili si tatay ng motor ko. Second hand lang pero napakinabangan ko naman ng gusto. At pati tuloy ang childhood crush kong si Arvina, siya pa ang naging unang girlfriend ko dahil sa motor na yon. Nakiangkas lang minsan si Arvina dahil iniwan siya ng tricycle na naghahatid sundo sa kanila. Rough road ang kalsadang paakyat kaya syempre sumasagi-sagi sa likod ko ang katawan niya, lalo na ang dibdib niya. Siya pa ang nagbiro sa akin ng ganito noon. Para mo na rin ako natsatsansingan yan, Michael. Sinagot ko naman siya ng ganito. Hayaan mo, Vina, pag nabuntis ka, pakakasalan kita. Engot, paano mo naman ako mabubuntis? Dikit-dikit lang naman ang katawan niyan. Spoiler alert. Nabuntis ko si Arvina noong third year college na kami. Siya ang ina ng anak kong si Bimbim. Si Bimbim na siyang dahilan ng pagsulat ko sa kwentong ito dahil siya ang humamon sa katatagan ko bilang tao. Si Bimbim ang nagpaalala sa akin sa lahat ng mga bagay na dapat kong gawin bilang isang ama. Ikaw ang kwento ng buhay mo. Larawan yan ng iyong pagkatao. Ito ay sipi ng kahapon mo't ngayon lalim at halaga. Nito'y wala sa ibabaw o harapan, nasa loob at kay buturan. KMBK, kwento ng buhay mo. KMBK, kwento ng buhay mo. Balik muna tayo nung high school years ko, nung maging kami nga ni Arvina. 2 months lang kami kasi nagkagusto siya sa tropa kong gwapo at may kaya, si Vilmar. Matanda ng 4 na taon sa amin si Vilmar. Tropa lang namin siya sa tambayan namin sa kabilang barangay. Pinsan siya ng best friend kong si Ricky. Sina Ricky, Vilmar at Arvina ay magkakabarangay. Ako ay taga-Itaas. Bundok nga kasi ang aming barangay. Bundok din ang barangay ni Ricky pero bandang ibaba sila. Pero si Vilmar noon pa lang ay pinagdududahan na namin ang pagkalalaki niya. Marami kasi siya mga sablay na mannerism at mga salita. Pero todo deny siya. Hindi daw siya bakla. Bakit naman daw niya sasayangin ang kagwapuhan niya? Tama din naman, gwapo talaga si Vilmar, artistahin. Maputi, matangkad, natural na mapula ang mga labi niya. At nagkakasyota din talaga siya ng mga magaganda pa noon. Nagalit ako kay Arvina noong harap-harapan ay inamin niya na crush niya si Vilmar. Nainsulto ako, pero hindi yun ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Arvina. Kinuha kasi siya ng ate niyang nakapag-asawa ng taga Bulacan kaya siya umalis sa amin. Maayos naman ang paalaman namin pero dahil wala akong cellphone noon ay
Nawala na nga kami ng communication at ako'y nagka-jowa na ng iba. Iba't iba dahil pagkatapos niya ay 3 babae pa ang dumating at umalis. Si Carla nung 4th year high school kami. Siya ang unang babaeng nakatalik ko pero hindi ako ang nauna sa kanya. 8 months yata kami ni Carla. Nung magtapos kami ng high school, basta na lang ding nagwakas ang aming relasyon. First year college, pinayagan akong mag-aral sa MPSPC or Mountain Province State Polytechnic College sa Bontoc. Nag-boarding house ako sa dating boarding house ni Vilmar. Nag-abroad kasi si Vilmar pero kasama namin siya nung mag-enroll kami at dinala nga kami sa dating boarding house niya. Ka-close niya ang buong pamilya ng may-ari ng boarding house, pati ang kabilang boarding house na para naman sa mga babae lang. At doon sa boarding house naman na yon si Sunshine na siyang naging pangatlo kong girlfriend. Kagaya ni Carla ay hindi na rin virgin si Sunshine at hindi rin siya madamot sa sex basta't may condom. Pumapayag siya. Kaya lang nakatagpo siya ng mas higit sa akin, si Sunshine, at bago kami magtapos ng pangalawang taon sa kolehiyo ay nakipag-break siya sa akin. Hindi ko yan natanggap dahil napamahal na siya ng sobra sa akin. Medyo nawala ako sa tamang direksyon noon. Napabayaan ko ang pag-aaral ko at halos puro barkada na lang at pag-inom ang inaatupag ko. Dumating din noon si Vilmar galing abroad. Dumalaw siya sa boarding house namin sa Bontoc. Nagpainom siya. Bumaha ang alak sa bahay ng isang barkada. Maraming alak, maraming pulutan. At noong tapos ng inuman, natulog na kaming lahat at tumabi sa akin si Vilmar. Noon ko na nakumpirma na si Lahis si Vilmar dahil ginalaw niya ako. Alam ko yun. Oo, lasing ako pero natatandaan ko ang mga ginawa niya. Hindi ko lang masyadong matandaan ang pakiramdam pero natatandaan ko ang ginawa niya. Mahina lang noon ang katawan ko sa pagtanggi, pero naaalala ko talaga. At kinabukasan noon ay kakaiba ang kilos ni Vilmar. Naging sobrang bait siya sa akin. Nakakaasiwa pero ayoko lang magpahalata dahil ayoko ding malaman ng tropa ang ginawa sa akin ni Vilmar. Umalis siya kinhapunan. Nagpunta siya ng Baguio. Makaraan ng 2 araw, bumalik siya at pasekreto niyang ibinigay sa akin ang mga damit, pantalon at sapatos na binili niya sa Baguio para sa akin. Nakakaasiwang tanggapin pero inisip ko na lang na kabayaran siguro ang mga yon sa ginawa niya sa akin. At makaraan ng mahigit 1 buwan bago bumalik ng Dubai si Vilmar, muli ay nagpainom na naman siya sa bahay ng barkada. Hindi ako gaanong uminom noon dahil natanggap ko na rin kahit papano ang pag-iwan sa akin ni Sunshine. Kaya naman nung madaling araw na natapos na ang inuman at nagtulugan na kami, tumabi ulit sa akin si Vilmar. Kwentuhan muna kami nung una habang magkatabi hanggang sa yumakap na siya. Hinayaan ko lang. Hinagkan ako sa gilid ng mukha ko, hinayaan ko lang. Lumipat ang kanang kamay niya sa tiyan ko, hinayaan ko lang. Dumausdos ang kamay niya pababa. Doon kay Manoy, hinayaan ko lang. Hanggang sa ginawa na niya ang pagsubo, hinayaan ko lang. Pero that time, mas ramdam ko ang bawat sensasyon dahil hindi nga ako lasing. At aminado naman ako na may kakaiba naman pala itong sarap kaya hinayaan ko lang. First semester nung 3rd year college ako ay nakilala ko naman ang pang-4 na babaeng inibig ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Venus. Si Venus yung tipo ng babaeng dapat lang na seryosohin. Hindi siya kagaya ng 2 nagdaang babae sa buhay ko na madaling makuha. Conservative si Venus at mahinhin talaga, pati pananalita.
Pinatunayan ko kay Venus na karapat-dapat ako sa kanya. Ayaw niya na nababarkada ako, nagiinom, nag-adjust ako kahit pa nagali sa akin ng tropa. Dahil sa halatang pag-iwas ko na nga sa kanila. Dahil doon ay sinagot ako ni Venus makaraan ng 5 buwan kong pangliligaw sa kanya. Sinagot niya ako ng panahon ng final exams bago matapos ang unang semester ng 3rd year college ko. Sobra ang saya ko noon. Nayakap ko siya at nahagkan sa pisngi pero nung tangkain ko siyang hagkan sa mga labi niya ay inilayo niya ang mukha niya. "Tsaka na yan," sabi niya. Umuwi ako noon dahil sem break nga at isang araw noon ay dumayo kami ng basketball sa kabilang barangay. Sa barangay ng kaklase ko nung high school na si Ricky, yun din ang barangay ni na Arvina. Nung matapos ang laro namin, isang batang lumapit sa akin at ako'y kinalabit, sinabing pinapatawag daw ako ni Arvina. Nagulat ako sa pagkakarinig ko sa pangalang yon. Sabay lingon sa lugar na itinuro ng bata. Isang napakaputing dalagang nakita ko kasama ang 2 pang dalaga. Si Arvina nga at kay bilis ng paglapit ko sa kinaroroonan nila. Saglit kami nagkakwentuhan ni Arvina pero noong mag-aya ng umuwi ang mga kasama ko, nagpaalam na ako sa kanya. "Bumalik ka mamayang gabi, Michael," sabi niya at nung tingnan ko ang mukha niya ay may mapanghamon siyang ngiti kaya ang sagot ko, "Siyempre naman, babalik talaga ako." Mas matanda ng 3 taon si Arvina sa akin pero hindi halata. Noong 3rd year high school ako na naging kami, 15 ako noon, 18 na siya. Maraming beses kasi siyang naghinto nung elementary siya dahil sa paglipat-lipat nila ng tirahan. At sa Bulacan kung saan siya nag-enroll ng college, naghinto na naman pala. Kaya umuwi ulit siya ng Cordillera sa kanilang barangay. Noon kakwento ay nadugtungan ng relasyon namin ni Arvina at yung 3 gabing natitira sa sem break ay nagpakasasa kami ni Arvina sa paglalabing-labing gabi-gabi kaya naman nabuo si Bimbim sa sinapupunan niya. Mahal na mahal ko na si Venus at ang laki ng respeto ko sa kanya pero naging matapat ako sa kanya. Kusa kong inamin sa kanya na nagkabalikan kami ni Arvina. Umiyak si Venus. Sabi ko, sampalin niya ako, kalmutin niya ang mukha ko para maibsan ang galit niya pero umiyak lang siya. Nasaktan din ako at sobrang nanghinayang pero paulit-ulit na lang akong humingi ng tawad sa kanya. Makaraan ng 5 araw, nakatanggap ako ng text mula kay Venus. Ang sabi niya, "Foreclosure lang, Michael. Officially wala na tayo. Tanggap ko na. At gusto kong malaman mo na kahit nasaktan ako, pinupuri ko pa rin ang katapatan mo dahil kung gago ka, pwede mo sana kaming pagsabayan ni Arvina pero hindi mo ginawa. Michael, salamat na lang sa lahat at sana maging maligaya ka kay Arvina." Hindi na nahimik si Arvina nung malaman niyang buntis na siya. Pinatawag ng magulang niya si tatay pero nasa Kalinga noon si tatay kaya si Auntie Berna ang nagpunta at nakipag-usap. Gusto nila kaming ipakasal ni Arvina kaso 20 pa lang ako noon. Pumayag naman silang maghintay ng 1 taon pa pero pinagsama na nila kami ni Arvina. Malugod na sumang-ayon si Auntie Berna na doon na sa bahay namin titira si Arvina. Kaso nag-aaral pa ako noon sa Bontok kaya't umaalis ako kapag hapon ng linggo. Uuwi lang ako Biyernes ng hapon kaya nakakasama ko lang si Arvina sa bahay kapag araw ng Sabado at Linggo.
Naging silosa at mapagduda si Arvina, subalit pinatunayan ko sa kanya na wala akong iba. Normal lang naman kasi sa mga babaeng nagmamahal ng sobra ang maging silosa, kaya hinayaan ko na lang ang mga pagdududa niya. Dumaan ng maraming araw, isinilang na ni Arvina ang isang napaka-cute na batang lalaki. At unang kita ko pa lang sa aking anak ay tila biglang nagbago ang pagkatao ko, maging ang pananaw ko sa buhay. Isa na akong ama at isinumpa ko sa aking anak noong mismong unang pagkakataong mahawakan ko siya na gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ako ang magiging the best father in the whole world na ipagmamalaki niya kahit kanino. Kaya lang kakwento, ilang buwan pa lang si Bimbim noon ay nagsimula nang magkaroon ng problema sa aming bahay. Umarya na naman ang kademonyohan ng aming ama. Si Auntie Berna mismo ang kumausap sa akin tungkol sa napapansin daw niya kina Arvina at kay tatay. Kakaiba daw ang tinginan at closeness nila. Kaagad akong nagngit-ngit noon para sa aking ama. Gusto ko siyang komprontahin kaagad noon pero wala siya. Kapag ginawa ko yon, tiyak mag-aaway kami at baka mahinto ako ng pag-aaral ko. 4th year na ako noon, graduating na at sayang naman kung hindi ko pa matatapos. Noon ko na naalala ang bilin ni nanay, yung magpanggap akong kakampi ko si tatay. Makipaglaro, makipag-utakan ako sa kanya. Dahil doon kakwento ay nagtimpi ako kahit na nagliliyab na ako sa galit. Umaalis na lang ako noon ng bahay kapag nakikita ko ang pasimpleng sulyapan ni na Arvina at ng ama kong manyak. Kaya lang si Auntie Berna hindi nakatiis. Siya ang gumawa ng eskandalo. Pinabarangay niya sina tatay at Arvina habang nasa bontok ako. Pag-uwi ko sa amin gabi ng Biyernes, may mga pasa sa mukha at braso si Auntie Berna at wala na sa bahay ang mag-ina ko. Kinabukasan Sabado, tsaka pala ako nakapunta kina Arvina. Hinarap niya ako pero tinapos niya ang aming relasyon. Ang tanong ko noon, bakit? Ang sagot niya, hindi na ako masaya sa'yo. Isa pa, nabilad na ako sa kahihiyan dahil sa kagagawa ng stepmother mong gurang. Gusto kong sabihin noon kakwento sa kanya na kasalanan niya yon dahil pumatol siya sa tatay ko pero hindi ko ginawa dahil ayokong lumaki ang issue. Kaya't ang sabi ko na lang, pwede ba? Kalimutan na natin kung anong nangyari. Vina, hindi tamang madamay dito sa Bimbim. Bakit, Michael? Kung aaminin ko sa iyo na totoong may mga nangyari nga sa amin ng tatay mo, gusto mo pa rin ako? Ganun ka ba kadesperado? Ganun ka katanga? Arvina, yung bata lang ang iniisip ko, yung anak natin. So magpapakatanga ka nga dahil sa bata. Kaya mong humarap sa mga tao alang-alang sa bata kahit na pinendeho kita. Ganun ka kadesperado, Michael? Walang talab sa'yo kahit na pinagtatawanan ka na ng mga tao? Oo, wala akong pakialam sa ibang tao. Yung anak ko lang ang mahalaga sa akin, Arvina, kaya kahit ano pang sabihin mo, hindi ko iiwan ang anak ko. Pero hindi na kita mahal, Michael.
Ayoko na sa'yo at para malaman mo, mas maligaya pa ako sa piling ng tatay mo. Kaya kung gusto mong bumalik kami ni Bimbim sa inyo, palayasin mo na ang stepmother mo. Parang nakarinig ako ng pagsabog ng granada sa sinabing yun ni Arvina. Dama ko din ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko noon. Gusto ko na siyang suntukin sa mukha, sakalin hanggang sa mamatay siya. At noon ay daglian na rin nawala ang pagmamahal at respeto ko sa kanya dahil sa narinig kong sinabi niya. Sinikap ko pa rin kumalma, kakwento. Humugot ako ng malalim na buntong hininga at ang sabi ko, Vina, mag-ingat ka naman sa mga binibitawan mong salita. Lalo ka lang masisira dahil mga salitang hindi mo pinag-iisipan. Parang natameme siya pero bago ako umalis ay narinig ko ang sinabi niya. Sinusunod ko lang kung anong nararamdaman ko dahil hindi ako plastic sa sarili ko. Marami akong kaibigan kakwento pero ni isa sa kanila ay wala akong pinili para pagsabihan ng problema ko dahil sobrang nakakahiya ang sitwasyon ko noon at alam kong kahit gaano pa katalino ang kaibigan kong mapaghihingaan ko ng problema ko ay hindi niya mauunawa ng gustong mangyari ni Arvina. Ang gusto niya, palitan niya sa bahay namin sa Antiberna. Para ano? Para mula gabi ng Linggo hanggang Biyernes ng gabi ay malaya sila ng tatay ko na magsama habang ako ay nasa Bontoc, nag-aaral at sila naman nagpapakasasa. Putang ina, sino naman ang hindi mandidiri sa ganung babae? Kung hindi lang napakahalaga sa akin ng anak ko, dapat noon palang binasura ko na si Arvina. At syempre hindi ako pumayag sa gustong mangyari ni Arvina. Ang ginawa niya kakwento, umalis siya sa kanila. Bumalik siya sa Bulacan kasama si Bingbing. Noon ako nawalan ng katahimikan. Kapag umuuwi ako sa amin, gusto ko nang ilabas ang lahat ng galit ko sa aking ama pero pilit akong nagtitimpi dahil hindi pa ako tapos ng pag-aaral ko. Patapos pa lang noon ang first semester, may isang semester pa bago ako mag-graduate. At sa tingin ko, kaya ko pang magtiis, kaya ko pang magtimpi. Kaso nung hapon ng Linggo na yun na nakabihis na ako dahil pabalik na ulit ako ng Bontoc, nanghingi na ako ng allowance ko kay Auntie Berna pero ang sabi niya, kausapin ko daw si tatay dahil hindi na raw siya nagbibigay ng pera kay Auntie Berna. Nasa kamalig si tatay noon. Sa likod ng bahay, nag-aayos siya ng sprayer para sa gulayan. Tay, baon ko. Casual na sabi ko. Nilingon niya ako pero muli niyang itinuon ang tingin niya sa ginagawa niya tsaka ngumiti at ang sabi, gamit ang aming lingwahe na isasalin ko na lang sa Tagalog. Magtatapos ka na, Michael. Pero bakit parang tanga ka? Muli akong sinulyapan. Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan ka lang dahil ang totoo, may pinaplano kayo ni Berna? Anong plano? Tayo wala kaming plano. Kung uuwi ka pa dito sa Biyernes, Michael, wala na si Berna dito. At ang gusto kong nandito ay si Vina. Pero sa katangahan mo, nakaalis na siya. Nasa Bulacan na. Sana nilubos-lubos mo na lang ang katangahan mo at sinunod mo na lang ang gusto ni Vina. Palayasin dito si Berna at siya ang pumalit kay Berna dito. Bakit tayo? Gusto nyo talaga yon? Hindi kayo mahihiya sa mga tao? Tumawa siya kakwento. Sinong tao mo, Michael? Mga kapitbahay? Mga kabarangay?
Ako ba, nakita mong nanghingi sa kanila ng kahit ano? Nakita mo na ba akong nakikain kapag may mga okasyon sila? Hindi. Kaya wala silang to sa mga desisyon ko. At lalong wala akong pakialam sa kanila. Nagdidilim na ang paningin ko noon kakwento. Naalala ko na ang mga kapatid kong nagsilayas dahil sa kademonyohan niya. Ang ina kong nagbigti sa puno ng balete dahil hindi niya kinaya ang kahayupan niya. Kung gusto mong tustusan ko pa rin ang pag-aaral mo, Michael, sunduin mo si Arvina sa Bulacan at iuwi mo dito. Napangiti ako at sumagot ng, sige po, kung yan ang gusto nyo. Pero pagtalikod ko ay unang nahagip ng mata ko ang rake o kalaykay na nakasandal sa dingding ng kamalig at mabilis ko itong sinunggaban. Winasiwas at pinatama sa ulo ng aking ama. Winasiwas ulit at tumama sa kanyang mukha. Nagulat siya, tumayo pero nawalan ng balanse at habang nakabulagta siya, pinagsawa ko ang aking sarili sa paghampas-hampas sa kanya ng kalaykay habang lumalabas sa bibig ko ang mga masasamang salita, kasabay din ang pag-agos ng mga luha ko pero biglang may umakap sa akin. Hinila ako kaya kami ay sabay na natumba. Si Auntie Berna. Huwag Michael, tama na, huwag mong patayin ang ama mo. Ayokong makulong ka, may anak ka, tandaan mo si Bimbim. Kailangan ka niya. Makulay sana siguro ang buhay ko kung hindi ikaw ang naging ama ko. Puro karimlan, galit at puot nandito sa aking puso. Bakit ba ikaw ang naging ama ko? Sinusumpa kita, isa kang diablo. Sinusumpa ko sa langit at impyerno. Ako kailanman ay di magiging katulad mo. Kasabay kong bumaba ng bundok si Auntie Berna nung araw na yun. Hinatid ko siya sa bahay ng pamangkin niya. Naglakad lang kami ng 2 oras bago may naawang kakilala niya at isinakay kami. Sa aming paglalakad ni Auntie Berna, nalaman kong may depresya pala siya kaya hindi siya nabubuntis at gustong-gusto niyang magkaanak. Narinig ko mula sa kanya ang sobrang paghanga at pagmamahal sa anak kong si Bimbim dahil nagkasama din sila at kapag umaalis kasi noon si Arvina ay si Auntie Berna ang nag-aalaga sa bata. Nanghiram ng pera si Auntie Berna noon sa asawa ng pamangkin niya. Ibinigay niya ang pera sa akin pero hindi na ako sa buntok nagpunta. Umakyat din ako ng Baguio at doon ako pansamantalang naghanap ng trabaho. May kaibigan akong taga sa amin na noon ay nakatira sa Baguio. Napasok ako sa isang malaking logistic company na may ilang branch sa Baguio. Iyon yung panahong pasikat ng Facebook at dahil nga sa Facebook ay nagkatuntunan kami ng mga ate at kuya ko. Pero si Kuya Conrad galit na galit sa akin. Nakauwi pala siya sa amin at naawa siya ng sobra sa naging lagay ng aming tatay. Pinakita pa niya sa picture ang sira-sirang mukha ni tatay dahil sa pagkakahampas-hampas ko sa kanya noon ng kalaykay. Oo, malalaki, mahahaba at malalalim ang peklat sa mukha. Pero hindi ako naawa. Hindi ako nakonsensya. Hindi ako nagsisi dahil hindi pa sapat yun bilang kabayaran sa mga atraso niya sa ina at mga kapatid kong babae.
Mabuti na lang kakwento at kumampi sa akin ang dalawang ate ko, si Ate Jessica at Ate Denise. Mayaman na noon si Ate Jessica at nakatira na sila sa Japan. Si Ate Denise naman ay isa ng teacher sa Cavite pero wala pa siyang asawa. Nalaman namin na hindi daw pala galit kay tatay ang dahilan ni Kuya Conrad kung bakit siya noon naglayas, kundi dahil lang sa ayaw niya talaga sa bundok. That time ay 5 na ang anak ni Kuya Conrad at puro lalaki pero hindi sila nanirahan sa amin. Nagbakasyon lang daw sila noon at nabilog ni tatay ang ulo ni Kuya Conrad sa mga kwento nitong sablay at puro kasinungalingan. Inaway pa nga ni Kuya Conrad si Ate Jessica noon. Pinaratangan na porke mayaman na raw si Ate Jessica ay tinalikuran niya na ang aming ama. Tinanong ako noon ni Ate Jessica kung dapat niyang ikwento kay Kuya Conrad ang ginawang kahalayan ni tatay noon sa kanya. Ang sabi ko, huwag na ate. Hayaan mo siyang tumandang tanga. Sa tulong ni Ate Jessica ay nakabalik ako ng Bontoc para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nung graduation ko ay nabasa ng luha ang pisngi ko dahil naalala ko si nanay. Sa kanya ko inalay ang pagtatapos ko at muli noon ay naalala ko ang mga bilin niya. Bumalik din ako ng Baguio pagkatapos ng graduation ko. Nakabalik pa rin ako sa dating kumpanya ko dahil valid ang reason ko sa resignation ko noon, ang bumalik sa pag-aaral ko. Hanggang sa isang araw ay nakita ko ang isang message request sa Facebook ko galing kay Vilmar. Hindi ko siya friend sa Facebook noon at nakita ko lang ang message request niya. Una, tinanong niya kung nasaan ako. Sabi ko nasa Baguio ako. Bro, pwede ba akong pumunta dyan? May pag-uusapan lang tayo. Ang totoo kakwento, ayokong pumunta siya. Kaya hindi ko siya nireplyan pero nag-chat ulit siya. Bro, di ba ex mo si Arvina? Nireplyan ko na siya. Oh, bakit? Shot ako siya ngayon eh. At kaya ako umuwi dahil ayaw na akong tigilan ng magulang ko. Tumatanda na raw ako. Mag-asawa na raw ako at balak kong si Arvina ang pakasalan ko. Noon ay natigilan ako at naramdaman kong parang apektado ako sa chat na yon ni Vilmar. Then muli ay nag-chat siya. Ano bro, pwede ba akong pumunta dyan? Please? Pitong taon na ang nakararaan mula nung umakyat nga ng Baguio si Vilmar at gaya ng inaasahan ay muli niya akong tinikman at hinayaan ko lang pero may kapalit. Patay na patay pa rin sa kanya si Arvina at wala daw itong pangarap kundi ang maging asawa niya si Vilmar. Tinupad ni Vilmar ang pangarap ni Arvina pero may kondisyon. Kondisyong itinuro ko kay Vilmar bilang kapalit ng pagpapaubaya ko ulit sa kanya. Pakakasalan niya si Arvina pero hindi nito tatanggapin ang anak ni Arvina, si Bimbim. Ang sabi daw ni Arvina, okay no problem, pwede ko namang ibigay sa parents ko si Bim. Ang sagot daw ni Vilmar, edi makikita ko pa rin siya at hindi okay sa akin yun. Ibigay mo siya sa tatay niya. Kay Michael. Ikaw ang kwento ng buhay mo. 5 years old si Bimbim nung kunin ko siya at sa totoo lang ay hindi naging madali para sa akin ang paamuin siya. Nung araw na ipasa sa akin ni Arvina si Bimbim,
Nag-check-in ako sa lodge sa bayan namin. Naroon na noon lang lahat ng gamit ko at nung nasa akin ang anak ko, nagbiyahe na kami papunta dito sa lugar kung saan hinding-hindi na kami mahahanap ni Arvina. Sa tulong ni Ate Jessica ay nakapagsimula ako ng maayos na buhay kasama ang anak ko. Nakapagpatayo kami ng bahay dito na siyang bakasyunan din ni Ate Jessica kapag umuwi sila dito sa Pilipinas. Taong 2024 ay nakilala ko si Ana na isang simpleng dalaga. Dati siyang domestic helper na nag-ipon lang ng pera upang makapagbukas ng pangarap niyang karinderya na siyang naging suki naming kainan noon ni Bimbim. Niligawan ko si Ana matapos niyang malaman ang buong kwento ng buhay ko dahil naging magkaibigan muna kami bago ako naglakas loob na ligawan siya. Inibig naman niya ako sa kabila ng lahat. Inibig niya kami ng anak ko, kaya't ngayon ay isa na kaming pamilya. May anak na rin ako sa kanya, babae naman, at ngayon ay maligaya kami. Kontento sa simpleng buhay at ako'y nagsisikap sa araw-araw sa pagganap sa tungkulin ko bilang mabuting ama sa dalawa kong anak at pinakamabuting asawa sa aking si Ana. At sa tulong din siyempre ng isang babaeng itinuturing kong ina, at pinagkakatiwala ang maging kasama namin dito, si Auntie Berna. Nagkatuluyan din sina Vilmar at Arvina. May anak na rin silang isa at nakikita ko ang mga post nila sa Facebook pero fake account ang gamit ko sa kanila. Sa mga post ni Arvina, masaya daw siya at kontento sa buhay niya dahil nasa piling niya ang lalaking pinangarap niya. Natatawa na lang ako. Si tatay naman ay malakas pa at may iba na rin kinakasama. Totoo yata yung kasabihang ang masamang damo. Kayo na lang magtuloy. Mababaw na ang hinanakit ko sa aming ama dahil na rin sa mga magagandang nangyari na sa buhay ko. At ini-imagine ko na sa lahat ng blessings at magagandang kaganapan sa buhay ko ay may isang babaeng nakangiti sa langit. Ang nanay ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Michael. Dati madalas akong magtaka, bakit malungkot ako habang sila'y masaya? Bakit mahirap ako sila ay sagana? Bakit buo sila at kami ay sira? Minsan noon tinanong ko din ang lumikha, Lord, totoo ka ba? Anak mo rin ba ako gaya nila? Naghahanap ako ng sagot tuwi na, ngunit nasaan ang tugon, yung totoo sana. Niyakap ko ang kadiliman, hinila ko sila sa aking mundo ng karimlan. Dahil nais kong hindi ako lang ang nagdurusa sa pait ng kapalaran. Panginoon, linisin mo sana ang puso kong puno ng sala. Ilumin mo itong mga sugat ng pag-ibig mo at pagpapatawad. Siya pala ang ginamit mo, isang tao na mamahalin ako. Sa kabila ng kasamaan ko, hinamak ang lahat, makasama lang ako. Panginoon, salamat sa pagdating, nakita ko ang liwanag.
Minumulto pa rin ang nakaraan. Kung sana lang ay may paraan makabalik sa nakaraan. Siya ay aking aalagaan, mamahalin ng walang kapaguran. Sa mga sumagot sa ating tanong kanina, maraming salamat sa inyo. At sa iyo, Michael, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa KNBK Kwento ng Buhay Ko. Mga ganyang kwento ang gustong-gusto ko sapagkat realistic ba? Yung masasakit na pangyayari sa buhay, yung masasamang nagawa, hindi na iwasang nagawa, ay isinasali sa kwento dahil gustong maging katotohanan o makatotohanan. Hindi yung para lang walang mabash ka o hindi ka mabash at walang kabash-bash na part ng kwento mo ay hindi mo sinasali yung mga flaws, yung mga maling nagawa mo sa buhay mo, hindi ba? Kaya kung napapansin nyo, yung mga ganitong klaseng kwento ay nandito sa KNBK. Kasi gusto kong gawin na yung KNBK yung page na yung mga kwento ay masasakit, yung mga realities ng buhay na medyo extreme. Yung well, I do hope you get it. Gustong-gusto ko na lang kasing magbasa ng shoutouts at sabihin din yung peace of mind ko tungkol sa kwento ni Michael. So Michael, maraming salamat and congratulations sapagkat in the end ay nakita mo kung sino talaga yung para sa'yo, yung handang tumulong sa'yo. Yung mga tinulungan mo din naman noon, yung mga ate mo. But I guess it's not yet too late na mag-reunite kayo ng kuya mo. Ayoko yung sinabi mo na hayaan mo siyang tumandang tanga. Hindi. Kasi naman, hindi nakapag-aral yung kuya mo kasi naglayas na siya ng 12 years old siya, di ba? Let's face it, ang talino ay hindi lahat innate o nakukuha sa karanasan. Mas masasabing matatalino pa rin talaga yung mga nag-aral. And ikaw ay nakatapos and your kuya is not. So, may mga bagay na alam ka na hindi niya alam. Okay? So, sana huwag mong ipagkait sa kanya yung karunungang dapat meron siya at huwag mo sinasabing hayaan mo siyang tumandang tanga. Sabi mo, ikaw na mismo nagsabi na na-brainwash siya ng inyong tatay. Medyo makati yung aking kamay. Mata. Na-brainwash siya ng inyong tatay. So, iba yung paniniwala niya. Well, I do hope na sana maitama mo yun. It's never too late na mabuo kayo at least bilang mga magkakapatid. Suggestion lang, hindi yan utos sa'yo. At, okay, doon sa part kung paano mo nakuha yung anak mo is a bit cunning and witty. Kaya lang, I think may bash sa part na yan sa mga kahugot natin, sa mga kwento natin. Well, paghandaan mo na lang. And again, I thank you for being honest sa iyong kwento. Again, maraming salamat and may God bless you and your family. And may your ates also be blessed. At tungkol sa inyong tatay, kung gusto mo talagang magpakadakila at maging, anong tawag dito? Kaaya-aya sa paningin ng Diyos, ay alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi dapat talikuran ng ama dahil lang sa kanyang mga pagkakamali kasi hindi mo maiaalis yung katotohanan na wala ka dito kung hindi dahil siya. Yes, naging jablo siya sa buhay nyo. But sabi ko nga, if you want na maging kaaya-aya ka sa paningin ng Diyos, kasi sa tingin nyo ba yung Diyos ay gusto niya na gantihan mo rin ng masama yung ama mo na gumawa sa iyo ng masama? Hindi ba? At yung sabi nga nila, we need to live like Jesus
kung gusto nating pleasant ang tingin sa atin ng Diyos. So, what I'm saying is that baka kaya mong patawarin yung papa mo and make up with the things that you've done wrong din naman sa kanya. Okay? But this is only a suggestion, ano? Gusto ko pa rin nagpapakatao kayo, gusto ko pa rin na sinusunod nyo yung damdamin nyo, kagaya nga ng sabi ni Arvina na sinusunod ko lang kung anong gusto ko kasi ayokong maging plastic sa sarili ko. I did not see anything wrong with that, di ba? Kaya lang, mali talaga yung pinanigan niya at saka yung ginawa niya. Pero yung pagpapakatotoo sa sarili mo at sa damdamin mo is never wrong. Okay? And again, Michael, maraming salamat at sa ating mga shoutout. Rosemary Cabigat, I'm your avid listener from 2012 nung DJ ka pa sa radyo. Maalala ko, parang pumunta pa kami sa radio station mo sa tuwing araw noon. Parang may pinapirma pa kami sa'yo noon. Remember books ko. Pero ngayon nawala ako na yon. Well, related ako sa story ni Bro Joel. Kasi ganyan ako dati. Swerte pa si Bro kasi may nanay siya. Ako grade 1 pa lang. Wala nang nanay ko. Sabi ni Rosemary Cabigat. Kwento ito pala ni Jewel, ano? Nasa Jewel, ito ay paldong-paldo na, no, sa Japan. Boss Aim, shout out to you. Kay Maribeth Peralta also. Ano po name ng channel nyo? Ano po name ng channel nyo? Yun ang tanong ni Maribeth Peralta. Meron yata siyang sinagot dito eh. Kuya, ballpen at papel. Paano magsulat, kuya? Paano magsulat, Kuya Bono? Sabi ni Charmaine Bugarin. Sinagot na siya ni Jeremy Piano. Kuha ng ballpen at papel. Mali yun. Sinasabi ko sa iyo, Jeremy Piano, mali yun. Nung panahon na DJ ako sa radyo, nasa papel talaga yung binabasa. So, kailangan mo ng ballpen at papel para magsulat ng kwento. Pero sa panahon ngayon ay digital na tayo. Tina-type na yan sa inyong computer using Word, Microsoft Word, o kaya sa inyong mga mobile phones na parang awan nyo na, huwag kayo magpapadala ng sulat na nakasobre sapagkat yan po ay mahirap i-edit. Mahirap po. Noong panahong nasa radyo pa ako, ay kokonti lang yung time slot ko sa mga programs kasi nakalaan yung mas maraming oras ko sa pag-i-edit ng mga kwento na nakasulat sa yellow pad paper. Mahabang trabaho yun kasi, di ba, basa-basa tapos pagkatapos ng pagbabasa doon sa yellow pad paper ay i-encode ko naman ulit sa computer. So, mahabang panahon talaga. Anyway, yun nga, tanong ni Charmaine Bugarin, paano magsulat, Kuya Bono? Yun, isusulat mo sa computer mo, laptop o kaya sa cellphone mo, and then ipadala mo lang sa dearkuyabono@gmail.com. Email na yan. Nag-follow up na at nag-subscribe ako sa iyo, Kuya Jewel. Sabi ni Love You 22. Maraming salamat. Marianne Marquez, shout out to you. Kuya Bono, meron na naman kaming papakinggan dito habang nagtatrabaho kami. Pa-shoutout naman sina Manong Leo, Jose Joel Elentorio, Nilo Navarro, Gilbert Sabado Dayap, Jeremy, Jason Janray, Jojoke Duran, and Joji. Mula ito kay Reggie Rivera. Shout out sa inyo dyan, mga bro. Hello kay Bono, good morning. Ito na naman yung mga good morning ninyo. Huwag kayong mag-good morning, good afternoon, good evening kasi kapag binasa ko ito ay baka hindi umaga. Rekta na kayo sa shoutout. Shoutout na agad kung magpapa-shoutout kayo. Parang shoutout sa mga pamilya ko sa ganito, sila ganito. Ganon agad. Wag na yung hello Kuya Bono, good morning. Wag na. Okay, para makatibid kayo ng time. Rosemary Cabigat, shout out to you. Rice, shout out to you. Ganun din kay Grace Sherwin Ablao. Pakinggan ko na lang mamayang gabi, nasa biyahe ako. Ingat lagi, Boss Sherwin. Edeline Cometa. Ano ito? Qatar 10 Real. Ano ba ito? Nagbibigay kayo ng pera sa akin?
Tingnan ko nga. Ano ba ito? Qatar 10 Real. Maraming salamat, Edeline Cometa, pero hindi ko naiintindihan ito. Parang Facebook ba ito? Star? Parang ganun ba to? I don't really understand this. Baka may napindot yung kasama ko para may ekstrang kita maliban sa... Well, anyway, maraming salamat. Whatever is this, Edeline Cometa, maraming salamat. Wow, interesting story. Sana sa intro pa lang sabi naman ni Emma Cardenas, maraming salamat. And the phrase Bonilla, gusto ko sanang sumulat kaso ginabi-gabi naman ni Mr. ko ang makinig. Minsan kasi nabanggit ko sa sulat. More pa kasi ito. Pindutin natin ako. Asan na ba yun? Read more. Minsan kasi nabanggit ko sa sulat din tayo kay Kuya Bono. Ayaw niya. Tsaka na lang daw kapag nakatapos na ang mga anak namin. Di nagbayag pa eh. Matatapos ng college? Phrase Kuya Bonilla. Renely Albacena. Ayun o. May maingay. Ano ba to? Jomar Lawigan, shout out to you. And Michael Natividad, same story pero status sa buhay mahirap pa din. Pa-shoutout kay Bono from Tugigaraw, sabi ni Shine Kalagi. Pa-shoutout ng po Sir Kuya Bono from Tumawin, Isabela. Maraming salamat. And eto pa, yun, meron na nang papakinggan. Shoutout Kuya Bono, with the bangers here po. Ingat kayo palagi. Sabi ni Rapsi Camayo. Pa-shoutout, sabi naman ni Margie Tumbali. So yung sound doon, yun na lang gawin nating background muna. Joanna M2, ganda ng kwento, nakakaiyak at dami talagang matututunan, sabi ni Caroline Simangan. Maingat. Gemaline Lugo, Abangers Kuya Bono, pa shoutout, sabi niya. Ana Marie Pineda, shoutout to you. Maingay talaga sila. Pasensya na kayo, ikat na muna natin ito. Ano ba yan? Ang ingay nila. Okay. Anyway, Michael, muli maraming salamat at sa mga kahugot natin, kakwento, kaabang na hindi nabasa ang shout-out sa susunod na lang. Maraming salamat. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.